sabi po dito sa DZMM Teleradyo, eto daw si Tulfo. Sabi pa nga dito, Tulfo hits back at Cayetanos, Senate of Malacanang remark. Ibig sabihin, sinupalpal daw ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, yung claim ni Alan Peter Cayetano na dalawa daw po ang Senado. Senate of the Philippines, mga kababayan, at Senate of the Malacanang. So ngayon, sinagot po yan ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, at talagang soplak ng matindi dito si Cayetano. Eto, pakinggan po natin. Sa politika, isa lang bago Okay, ka namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado. Pati si Pulong nadamay pa sa banat ni Senator Rapi Tulfo dito. Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang? Dinidiktahan daw ng Malacanang? Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Oh. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949. At saka take note, mga kababayan, na yung jurisprudence po na yon talagang pinagdesisyonan yon ng Korte Suprema. Meron pong ruling na inilabas ang Korte Suprema patungkol po dyan sa Abilino versus Cuenco na yan. Yung sinasabi nila na wala daw ruling, kasinungalingan po yan, mga kababayan. Abilino versus Cuenco, marami po. Tapos marami pa pong president after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, IBP. at saka yung mga ex-justices, IBP, na pumapanig po sa amin na kami pong legit. Tapos, Tama. pang-apat po, recognize po kami ng executive. Pang-lima po, recognize kami ng House. Tsaka konting pagtitiis na lang, mga kababayan, magiging talagang totoong legit na po sila. Lalo na kapag dumagdag na yung isang senators na binabanggit po natin. So, representative, so nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. of the Ano? Paano Pakiulit, yun? Naputol, naputol. Senator Rafi? O ano ngayon? Hindi, ganito mga kababayan ang pinakatamang term doon sa sinabi ni Alan Peter Cayetano. Ang Senado ngayon, meron tayong Senate of the Philippines, mga kababayan, at meron po tayong Senate of the DDS. Yan yon, mga kababayan. Kaya nga tamang-tama dito, etong si Alan Peter Cayetano sa pool dito kay Senator Rapi Tulfo. Yung ipinaglalaban ni Alan Peter Cayetano, Senado ng mga DDS, hindi po Senado ng mamamayang Pilipino. Diba? O di tamang-tama ka ngayon. Kay Senator Rapi Tulfo, Alan Peter Cayetano, sa pool ka. Paano yun? Senate of the DDS po siya. So kung akusasyon Senado, yun. Senado po sila ng DDS. Kami Ano? po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Ayun, oo. So, kanya-kanya. Feeling ko naman hindi papayag si Tulfo, yung dalawang Tulfo, o di kaya si Gatchalian, na magpadikta sa sa gusto ng Malacanang. Ay, oo. Kasi ang Tama. Senado, bastion yan ng independence, partner. Hindi ba, Senator Rafi? Opo, tama po kayo dyan, Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS, doon po sila sumusunod. Doon sila, yun po at ang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun agad yung mga trolls ng DDS. Nandun po yung mga asar, hindi ko naman po pinapansin. Ito po base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro naman mga pang-asa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Wala sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So, gano'n na nangyari. Tama. Hindi na ako Dead na nagbabasa. lang. Dead Opo. Meron silang troll farm, wala tayong magagawa dyan, mga kababayan. Alam nyo, wala tayong laban dyan sa mga DD-shit. Bakit? Yun naman kalaban natin dyan, hindi naman mga totoong tao. Mga troll po yan na binubuhay ng mga troll farm nila. Tapos ibabato nila sa gobyerno yung aligasyon na yon.
Eh sila nga yung gumagastos ng bilyon-bilyon sa mga troll. Diba? Nasa pahayagan yan mga kababayan. Magkano yung ginagastos nila? Bilyon-bilyon para sa mga troll. Kaya ganun na lamang katindi mga kababayan. Yung mga troll na yan na kahit walang muka, babatikusin ka, kahit maganda ang ginawa mo, tatawaan na nila. Oh, Kaya- kasi Opo. mukhang may campaign laban sa inyo ang mga DDS Na Bakit parang kamo? unfollow. Bakit ka mo? Unfollow yung mga Tulfo. Ay, Hindi nila kaya. Ilang araw na yung panawagan nila. Actually, buwan na nga yan eh. Buwan na yung panawagan nila na i-unfollow. Ito pong si Senator Raffy Tulfo pero nananatili pa rin na nasa 20 plus mga kababayan million yung kanyang followers. I don't know kung anong reaksyon ni Senator Jan. Oo. Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11 talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba? Oo. At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po Oo. ako galit sa mga troll dahil naghahanap buhay lamang po sila. Ah, Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya, di ba? sa Paul! Bayad na kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly. Opo, Kasi opo. naghanap buhay lang sila. Oh. Sen, hindi kaya ang dahilan kung Kaya bakit... naghanap buhay na baloktot, pero okay na rin kaysa magnakaw. Ayun, tama. Tama naman. May tama ka doon. Ah. Sen. Di ba, Nego? Pero yung... Okay, tanyo, yung mga DD shit vlogger dyan, kahit binabalahura nyo si Senator Raffy Tulfo, kahit nag-i-edit kayo ng mga video ni Senator Raffy Tulfo at pinapalabas nyo na nasa isang bar mga kababayan at nambababae, hindi nagagalit sa inyo si Senator Raffy Tulfo dahil alam ni Senator Raffy Tulfo na naghahanap buhay lang kayo. Kaso nga lang, yung hanap buhay ninyo baluktot. Ano po, pero kahit na daw ganon, kaysa naman magnakaw kayo, okay lang yan. Di po ba? Pero mga kababayan, minsan kasi below the belt na yung sinasabi ng mga vlogger, mga kababayan na sumusuporta kay Sara Duterte. Di ba minsan mag-i-edit sila ng mga video, palalabasin nila na etong si Senator Raffy Tulfo, ganito ganyan, si Senator Erwin. Di po ba kung ano-ano ang ibabato nila porket nakikita nila na kung ano yung ginagawa ni Presidente ni PBBM na pagmamahal sa mga kababayang Pilipino po natin, ay ganun din yung ginagawa ng mga Tulfo. Porket hindi lang pumapabor sa kanila, yung mga Tulfo, mga kababayan, inuupakan nila. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Meron kayang katotohanan yung sinasabi ng ilang mga kaibigan kong Marites na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative, pati na rin yung kapatid mo na si Sen Erwin, ay dahil paunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang nagdeklara na siya ay tatakbo. Samantalang Yan. kayo, 2028 elections. oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po yung magkapatid, ayaw namin. Yan nga po, Ma'am Doris, Sir Alvin in fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, o mababa ako ng konti lang kay VP Sara. Doon po nag-umpisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko pala, Kaya no, diba? Alam ni Senator Raffy Tulfo yan at saka ni Senator Erwin. Porkit naaabutan nila si Sara sa survey, porkit lumalagapak etong si Sara at tumataas yung mga Tulfo, ang ginagawa ni Sara Duterte maaga pa lang, talagang kinakarakter assassination niya na yung mga makakalaban niya sa politika. Diba? Napakadumi makipaglaro mga kababayan, ano? Biruin mo, maaga pa lang, kinakarakter assassination na yung mga kalaban niya o magiging katunggali niya sa 2028 dahil alam ni Sara Duterte na dihado po talaga siya kapag ka nakalaban niya etong mga Tulfo. Lalo na pag nagsanib pwersa etong si former VP Leni at ang kanyang vice presidente ay si Senator Raffy Tulfo, laglag talaga si Sara, maniwala kayo. Maniwala kayo mga kababayan. Tapos lalo na kung susuportahan pa ni PBBM yung kandidatura ng dalawa. O di paano na? Si Sara Duterte, saan siya kukuha ng boto? Siyempre may boboto pa rin sa kanya yung mga DD-shit na bobo na sumusuporta sa kanya. namin ni Erwin na sa mga survey companies na huwag niyo na po kami idamay sa mga survey yan because we're not interested.
So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo. Nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny. Ang dami po mga interesado. Nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po sino pa, Senator Trillanes. There's so many of them who are willing. So sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si Secretary John Vic Remulla. Pwede naman din maging pambato ng Malacanang. Pero Sino Sen, pa ba dyan? bakit ayaw po ninyo? Naku sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas. Marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Tama. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw Ito, mga kababayan pati si Pulong tinamaan kay Senator kay Senator Rapi Tulfo. Ito, pakinggan nyo Sa si Pulong dito. marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve na problema. Mga didisit na bobo, makinig kayo. Yung mga didisit dyan makinig kayo. Para sa impormasyon ni Pulong at ng mga taga Davao, marami na po ako manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTIA Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pang-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba't ibang klaseng problema. Particular po sa labor. Ang dami ko na po na problema sa labor. By the hundreds pupunta po dyan, nasusolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanilang mga sweldo. Yung mga community problem na 10, 15 years na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung... Kasi eto, isipin nyo mga kababayan aminin man natin or hindi, malaki talaga ang naiambag na Senator Rapi Tulfo, mga kababayan, ni Senator Erwin Tulfo dito po sa ating bansa. Hindi pa sila politiko. Noong mga panahon na yon, mga kababayan, yung Arteya, alaki na naitulong niya sa mga kababayang Pilipino po natin. Yung T3 dati, di ba alaki na naitulong niyan sa mga kababayang Pilipino po natin? O kahit binabanatan, mga kababayan, ni Senator Ben Tulfo, yung mga kapatid niya, aminin man natin or hindi, malaki din na naitulong ng isumbong mo sa bitag, mga kababayan. Hindi pa sila mga politiko, talagang sobra-sobra na yung naitulong nila sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Visayas, mga kababayan, magiging yung problema ng mga kababayan natin doon sa Mindanao at dyan sa Davao especially. Diba? Kaya nga mga kababayan, nagtataka ako doon sa mga didisit At saka doon sa mga sumusuporta kay Sara Duterte na sinasabi nila na etong si Senator Rapi Tulfo ay away pang mag-asawa lamang. At yun lang ang kayang resolbahin. Pero tandaan nyo, yung may mga problema, especially dyan sa Davao, saglit na magsumbong sa mga Duterte, ano ginagawa nila? Lumuluwas ng Manila at humihingi ng tulong sa Arteya, mga kababayan. Dyan pa lang, makikita nyo na talagang pahiya etong sina Pulong Duterte, etong sina Basti Duterte, mga kababayan, at yung mga DD-shit na taga-suporta po nila. Dahil saglit na lumapit sa kanila, mas pinipiling tumakbo sa programa ni Senator Rapi Tulfo. Dahil nga, mas may tiwala sila kay Senator Rapi Tulfo kaysa po sa mga Duterte. Yun ang katotohanan dyan. May mga problema dyan sa mga basura, nasusolve ko po. Meron pa kuminsan dyan yung mga barko na na-stuck na sa... Okay, ito yun. Sabi ni Senator Rapi Tulfo, yung may mga problema dyan sa basura, nasusolve niya. Samantalang sa Davao, ano ba ginawa ni Basti Duterte? Pinatambak yung basura dun sa mismong opisina ng DENR, mga kababayan. Yun ba ay trabaho ng matinong mayor? Hindi. Di ba yun ay trabaho ng isang mayor na bobong gustong magpasikat? Sa isang lawa na nagkakaroon ng polusyon, kung sino-sino nilapitan ng mga tao dun sa komunidad, hindi po nasusolve ng ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Ganun po tayo umaksyon. Kaya nga for the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang dun sa action center ko, makita mo hundreds and hundreds everyday nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And everyday, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve ko, hindi lamang po away asawa, kundi problema po ng lahat from all walks of life. Ayan, Paulo Duterte, hinahamon ka na ni Senator Rapi Tulfo. Pumunta ka ng Arteya at tumingala ka maghapon doon.
Tingnan mo yung mga nasusolve na problema doon. Especially yung sa mga kababayang OFW po natin. O yan o, Paulo Duterte. Yun po yung mga Mukhang nakahanap ka ata ng katapat. mga tinatawag na elitista. Pumupunta po sa atin na hindi nila masolve. From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigyan po solusyon at hindi naman po ako nagsasalita dahil gusto ko lang magsalita. Yan po yung may resibo. Yan po ay nasa YouTube channel ko po. Kaya nga inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nakitiwala sila sa atin. Yan lang po yun. Ano yan, may mic? Ay, Yun talaga ang legit mga kababayan na yung sinasabi ni na ng mga DDZ na si Sara Duterte may 32 million. Eh ako naniniwala ako mga kababayan si Senator Rapi meron siyang 30 million na taga-suporta doon pangalan sa kanyang YouTube channel. 'Di ba 30 million 'yon. Yun ang legit mga kababayan na may 30 million na taga-suporta. pahabol na lang, Sen. So, Yes, ma'am. ano ang pwedeng magpapalit ng isipan mo para tumakbo? Wala po talaga. Wala po talaga. Kakalungkot sayang. Happy na po ako sa pagiging senador. Maganda po yung nagagawa ng aking tanggapan sa Senado. Marami po tayo nagagawang trabaho. Bakit pa po ako pupunta sa much higher office na yan po'y sakit sa ulo lamang at tayo po agad tatanda. Sabi ko nga po at ng wife ko, halos lahat ng presidente, pag-retire nila, it's either sila po'y nagkakasakit o nakukulong at kung ano pang problema dumarating sa kanila, wag na lang. Ako po, mag-re-electionist lang ako. After that isang term, mag-retire na po ako. Malakas-lakas pa po ako, mayawa ng Panginoon. Makakapag-travel pa po tayo at makapaggawa Sayang ng mga trabaho naman. sa farm. Yun lang po talaga aking munting balak, plano at ambisyon. Okay. Sen, may yung mga empleyado daw ng Senate, may problema sa sahod. May nag-uwi daw ng records ng lahat ng empleyado kaya hindi makasahod. I know, mukhang kay Senator Sherwin ito, pero tanungin ka na rin namin yung pasahod ng mga empleyado sa Senado dahil sa impasse dyan sa Ganyan. chamber ninyo. Oo. Yan po, hindi masyado ako sure tungkol dyan. Pero what I'm sure about is si acting SP Win lamang po ang nabigyan ng otoridad, ng executive at ng HOR na para magpirma ng mga cheque, ng mga voucher at yung pirma lamang po ni SP, acting SP Sherwin ang iono ng Land Bank at lahat ng mga bangko. Ibig sabihin wala nang silbi si Alan Peter Cayetano. Yan lang yon, mga kababayan. Ganun lang po kasimple. Kung si Senator Win Gatchalian ang otorisadong pumirma ng mga cheque, ibig sabihin ng mga sahod ng empleyado ng Senado, ibig sabihin siya na po talaga yung kinikilala na acting Senate President ng Senado. Ang kailangan na lang talaga isang senador na susuporta sa kanila para makuha na po talaga nila ng legal yung posisyon ng Senate President. Ibig sabihin wala na talagang silbi si Alan Peter Cayetano bilang sinasabi niyang Senate President. Mga kababayan pa siya. Diba? Ibig sabihin wala nang silbi. Si Cayetano hindi na siya kinikilalang Senate President. Na under sa gobyerno, ang iono lamang yung signature ni SP Win, acting SP Win. Sige po, hanggang dyan muna, Senator Rafi, yung pangako mo paminsan, baka one of these days makadaan po kayo sa studio, ha? Titimplahan daw sige kayo po. ni Alvin ng kape. Masarap po magtimpla ito ng kape. Ayan. Kita nyo, napakaliwanag dong sinabi ni Senator Rafi Tulfo, no? Ibig sabihin, mga kababayan, talagang napikon itong si Senator Rafi Tulfo sa mga accusation nitong si Paulo Duterte. Kasi mga kababayan, talagang wala naman talaga sa hulog yung mga ibinabatong accusation ng mga DDZ. Especially, ang pinakamatindi dito, pinakailaman nila kung ano yung ginagawang trabaho ni Senator Rafi, hindi pa man siya senador. Di ba yung pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin? At hindi kasalanan ni Senator Rafi Tulfo kung nare-resolve niya yung problema, mga kababayan, ng away mag-asawa sa kanyang programa. Kasi programa niya yun eh. Di po ba? Ang problema, binibig deal ng mga DDZ. O di ngayon, hinahamon itong si Pulong Duterte na pumunta ng Artea, tumingala dun maghapon, mga kababayan, at tingnan yung mga taong lumalapit at natutulungan nito pong Artea. Yan yung isa sa pinakamatindi, mga kababayan dito ha. Hinahamon ka, Pulong Duterte ni Senator Rafi Tulfo. Pumunta ka daw ng studio nila, doon sa Artea at tingnan mo
yung mga humihingi ng tulong doon. Kasi nakakahiya nga naman dito kay Pulong Duterte, mga kababayan, na mas pinipili ng mga taga Davao na lumapit kay Rapi Tulfo, kay Senator Rapi Tulfo sa Artea kaysa lumapit sa mga Duterte, mga kababayan. At yan yung isang patunay na talagang inutil talaga etong mga Duterte. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po sa usapin na yan.